would describe Pope John Paul II as the Pope who waved with his heart. Ganda po, no? Siya daw po ay ang Santo Papa na kumakaway gamit ang kanyang puso. May isa pong kwento, nung minsan na bumisita si Pope John Paul II sa atin dito sa Pilipinas noong 1995, tinanong daw po siya kung bakit palagi siyang ngumingiti. Why was he always smiling? Ang sagot po niya ito, I always smile because I carry Christ in my heart. Wow, that's so beautiful. Kaya tandaan niyo po yun. Kung gusto niyo kayo din, palagi ngumiti. Carry Christ in your heart. Dalhin niyo sa puso niyo si Kristo. At siguradong magiging masaya kayo palagi. Amen? Magandang itanong po yan. Magandang pagmunihan. Ano ba ang dala ko ngayon sa aking puso? Baka dala mo takot, galit, inggit o pagod. Kapatid, gayahin mo si St. John Paul II. Huwag mong iwan si Kristo sa buhay mo. Yan ang kasalanan minsan natin Kasi ginagawa lang nating bisita ang ating Panginoon. Na dapat si Kristo palaging nananahan sa atin. Amen? Jesus should not only be your visitor, but Jesus should be part of your life. Amen? Kaya kung matatandaan niyo po, nung buhay pa si Pope John Paul II, kahit napagod siya, may sakit na po siya noon, may Alzheimer siya, kahit na nung tinamaan siya ng bala dahil ina-assassinate po siya, di ba? Pinapatay po siya. He was still smiling. Palaging nakangiti pa rin itong Santo Papa natin. Bakit? Because he believed, he loved, and he prayed to Jesus always. 3 things that we can learn from St. John Paul II so that we can live happily, healthy, and holy. First, we need a faith that trusts. Kailangan tayong magkaroon ng isang pananampalataya na nagtitiwala. Paulit-ulit pong turo at sinabi ni St. John Paul II nung buhay siya, do not be afraid. Open wide the doors for Christ. Mga kapatid, minsan, hindi naman yung wala tayong pananampalataya sa Diyos Ang problema natin ay takot tayo manampalataya ng buong buo. Sinasabi natin, naniniwala tayo, pero kapag meron na pinapagawa ang Diyos sa atin, hindi tayo sumusunod. Yan ay palatandaan, hindi buo ang ating pananampalataya sa Kanya. We believe, but we still want to be in control. Di po ba? Parating sinasabi ng iba sa inyo, Lord, I trust you. Pero, naririnig mo naman sila, palagi nagrereklamo sa kanilang panalangin, sa kanilang dasal, nagtatanong, bakit naman ganyan, Panginoon? Mga kapatid, kung talagang naniniwala kayo sa Diyos, dapat hindi kayo nagrereklamo. Di po ba? Kung talagang nananalig kayo sa Diyos, dapat walang lungkot sa puso mo. Bakit? Dahil kapag ikaw ay malungkot, ito ay tanda na hindi mo matanggap yung nangyayari sa iyo. Amen? Pero kapatid, lahat ng nangyayari sa atin ay kagustuhan ng Diyos. So be happy, be joyful, because even if you have problems now, God has a perfectly good reason why He allows you to go through that problem. Amen?